Mas pinadaling importasyon ang solusyon ng Department of Agriculture para punan ang manipis na supply ng bigas hanggang Setyembre. Pero mga panukala ng DA kinwestiyon sa pagdinig ng Kamara. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Ano ba to? White flag surrender? You want the importations to go faster. Puro import na lang kayo. Binanata ni Abono Party List Representative Robert Estrella ng Department of Agriculture nang ipresenta nila sa Kamara ang planong importasyon para punan ang supply ng bigas ngayong buwan at sa Setyembre. Yan ay kahit pamuling binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na walang rice shortage. Inireport pa nga raw ng Philippine Statistics Authority sa Pangulo na tumaas ang produksyon ng bigas sa unang 6 na buwan ng taon. Pero mismong mga opisyal ng DA ang nagsabi sa pagdinig sa Kamara ngayong araw na manipis ang stock ng bigas ngayong Agosto at sa susunod na buwan. Tatagal lang ng hanggang 40 days ang stock kada buwan. Ang target, mapataas yan kahit hanggang 45 days. Kaya itinutulak ng DA ang pribadong sektor na mag-angkat ng 600,000 metric tons ng bigas na dapat dumating bagong September 15. At dagdag na 500,000 metric tons sa katapusan ng taon bilang paghahanda naman sa El Nino. Para naman di maipit sa pantalan, gusto nila magpatupad muna ng Super Green Lane na magpapabilis sa paglabas ng mga aangkatin. Kasama rin sa panukala nila ang pakikipag-usap ng DFA sa Vietnam, Thailand at India para sa sobrang supply, pati ang pagpapalawig sa mababang taripa sa rice imports. We want to ensure that the private sector will be encouraged really po, considering the events that are unfolding. We are also trying to, that's by way of encouraging them. Pero hindi nagustuhan ng ilang mambabatas na nakatuon tayo sa importasyon. Ikaw, NFA, meron pa po kayong 8 bilyon. Hindi naman kayo bumibili sa magsasaka. Ano hong ginagawa nyo? Hindi ko maintindihan. Asan pala yung inyong administrator? They went to India For? for negotiation, I think, Of? of rice. There. That is my point, Mr. Chairman. Bumibili na naman ng bigas. Git ng DA, pansamantalang solusyon lang naman ito. These recommendations are just really to stopgap yung ating hindi na ang talagang ginagawa ng DA talaga is palakihin talaga ang ating production. But during this period, kaya meron pong limitation yan Limited time lang para lang hindi talaga aakyat ang presyo ng bigas natin. Pero ayon sa mga magsasaka at mambabatas, hindi naman mapapababa ng importasyon ang presyo ng bigas. Mataas daw ang presyuhan sa world market. Kaya pagdating sa bansa, aabot pa rin ito sa 50 hanggang 52 pesos kada kilo. Ayon naman sa DA, apektado ang bigas sa taas presyo sa petrolyo. Will take some time. Hindi ko, sana nga, it can be absorbed by the market immediately. But usually, ang prices kasi is sticky downward, no? But we hope that by September, sana makita na natin na sana napababa. Pero habang wala pa yan, tuloy ang monitoring sa presyo at sa mga imbakan para maiwasan ang hoarding. Nagbabala naman si PBBM na tutugisin ng mga hoarder at nagmamanipula sa presyo ngayong mahina ang ani. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.